A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 168 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is May 17, 2026. Sa yung title ng devotion natin na ito ngayon ay Jehoshaphat Prayer. So si Jehoshaphat, siya yung character natin for today's and siya yung anak ni Asa. Ito nga po yung tinalakay natin kahapon. So si Asa, he became a good king and he has a imperfect to kahit na naging mabuting hari siya, may mga flaws pa rin. And yung faithfulness nitong ni Asa ay na-influence at namana ng kanyang anak na si Jehoshaphat. So si Jehoshaphat ay naging kalugod-lugod din sa paningin ng Diyos. And para naman sa ating scripture for today, ito ay mababasa natin sa 1 King chapter 22 to 2 Chronicles chapter 17. So dito sa Second Chronicles, sinabi dito sa Tagalog, sinamahan ng Panginoon si Jehoshaphat dahil sa unang mga taon ng paghahari niya ay sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ninuno na si David. Hindi siya dumulong kay Baal. Si Baal, ito yung mga sinasamba ng mga foreign country. Kundi dumulog siya sa Diyos ng kanyang ama at sumunod sa kanyang kautusan sa halip na sumunod sa pamumuhay ng mga taga-Israel. Pinatibay ng Panginoon ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagdala ng mga regalo ang lahat ng taga-Juda sa kanya, kaya yumaman siya at naging tanyag. So for the highlights of our devotion na ito ngayong buhay ni Jehoshaphat dito sa 2 Chronicle chapter 20 verse 1, it says, "After this, the army of the Moabite, Ammonite, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat." So, sa kabila ng pagiging mabuti din ito ni Jehoshaphat, nagkaroon siya ng maraming kaaway. Ito nga yung other nation. Si Jehoshaphat nagkaroon ng kalaban, napakarami, one versus many nation. At si Jehoshaphat ay takot na takot dito. Pero instead na mag-rely siya doon sa ibang bayan, humingi siya ng tulong sa ibang bayan, ay humingi siya ng tulong dito sa ating Diyos. Ito nga yung tatalakayin natin. Number 1, we do not need to know the future. Sa ating katuruan, ito yung sinasabi. We do not need security. We do not need to know everything. After all, wala rin naman tayong magagawa kung aasa tayo sa sarili nating lakas. Walang mangyayari kung puro lang tayo pang sarili lang. So what Jehoshaphat did when the enemy declared war against him, he prayed. Nanalangin siya sa Diyos. And you do not need to know the future. Again, you just have to know that God reign, that He is in sovereign. May control ang Diyos sa lahat ng bagay. Dito nga sa kanyang panalangin na makikita natin sa 2 Chronicle chapter 20 verse 7, sinabi niya, "Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendant of Abraham and your friend? But now here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they come from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you." So napakagandang declaration ito ng pagre-rely sa Diyos. This is a powerful prayer. This is a surrendering your weakness to God and declaration of faith. Again, sinabi niya, we do not know what to do. Hindi namin alam ang gagawin namin, pero ang aming mga matay nakatuon lamang sa iyo. And pangalawa, we must fix our eyes on the Lord. Meaning nakatuon ang mata natin sa Panginoon. Tomorrow is uncertain, but one thing is certain, that is God still working ahead. Ayun dapat yung pinangahawakan natin araw-araw. And pangatlo, the Lord fight for those who trust in Him. Hindi mo kailangang i-bribe ang Diyos through performances. God only require us the faith, our trust on Him. So, ato nga nung nanalangin si Jehoshaphat, nagsalita ang Diyos gamit ang propetang si Jahaziel. Sinabi niya dito, "Do not be afraid or discouraged because of this army, for the battle is not yours, but God." So, dito sinasabi na, so they are not fighting, they become a testimony, a witness of God deliverance.
Sabi ng Diyos sa kanila, "Be still, for I am be with you." Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan as long as we put our trust in Him. And para naman sa ating mga application, paano ba natin ito maisa sa buhay? Number one, do not compare your capacity to the challenges. Huwag natin ikumpara ang ating kakayahan, ang sa tingin natin na kakulangan sa atin, lalo na pag may pagsubok, kasi after all, ang Diyos pa rin naman ang kikilos para sa atin. At ito nga, siya ang kilos para sa atin at magpo-provide. But it doesn't mean to be lazy in waiting. Dapat may pagkilos pa rin tayo. Ito nga yung pananampalataya natin sa Kanya. And again, what God require us is faith and trust. Hindi mo kailangan gumawa ng maraming performances para sabihing mabuti ka sa harapan ng Diyos. Remember what the prophet said, "You will not have to fight this battle, for the battle is not yours, but God." And para naman sa pangalawang application natin, number two, compare your challenges to the power of God. So, hindi mo i-compare yung challenges mo sa kung anong kakayahan mo or kung gaano kalakas yung challenges, but bagkos i-compare mo to kung gaano kalakas ang Diyos. Kung may kukumpara man tayo sa mga problema natin kinakaharap, ikumpara natin ito sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos kasi kayang resolbahin ng Diyos ito. Walang limitado sa Diyos. This is a good habit as well. Small or big problem, una nating dinudulog ito sa Diyos, hindi lang sarili mo o sa ibang tao. And whatever happen, I rely on God's wisdom because it is His decision. Ito yung gusto kasi ng Diyos eh. Kung ano man mangyari, magtiwala tayo sa Diyos kasi lagi yung nasa plano ng Panginoon. And para naman sa pangatlo at huli nating application, worship God, trust in Him, and experience His victory. So si Jehoshaphat, wala na siyang ibang ginawa kundi magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kumbaga, ito yung ambag niya sa labanan. Ito nga yung pagpupuri sa Diyos. Second Chronicles chapter 20 verse 20 to 21, it is sinabi, "Early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful." So, dito sa verse 21, sinabi niya, "Give thanks to the Lord for His love endures forever." Very famous line na sinabi nito ni Jehoshaphat at up until ginagamit natin ito. And they are, during this time, they are in the middle of battle at nagkakantahan lang sila. And paano pa kaya kung sa atin, kung ipinaubayan na natin ito sa Diyos? And for our reflection, why can we not experience God's faithfulness when we fail to trust in Him? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for this devotion na muli. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon, ang kung paano ang pagtitiwala sa inyo, Panginoon, ang magdadala sa amin sa katagumpayan, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo kami kung madalas ay nagre-rely kami sa aming mga kakayahan at nakakalimutan kung gaano kayo makapangyarihan, Panginoon, para nagpasan itong bawat pagsubok na siyang galing rin naman sa inyo, Panginoon. Panginoon, help us to rely on you more than anything we have today, Lord God. And Lord God, ikaw na rin nawa ang siyang palagi manguna in every battle, in every path that we took, Lord God. Ikaw na siyang manguna at magliwanag. Papurihan ka ng bawat tao sa aming buhay, Panginoon, at mataas nawa namin ang iyong pangalan. In Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun na po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa yun. I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.